papakinggan natin ngayon ay tungkol kay Elijah. Kilala po ba natin si Elijah, mga kapatid? Amen. Amen. So, kung kilala natin mga kapatid, kilalanin pa rin natin ngayon mga kapatid. No? So, praise God. So, praise the Lord. Alam natin na si Elijah, mga kapatid, bilang isang napakalakas na propeta, na nagpabagsak siya ng apoy galing sa langit, tinalo niya po yung 450 prophets ni Baal at ginamit ng matindi ng Diyos ng mga kapatid. Na mabasa natin sa 1 Kings chapter 18. So, ang context po pala natin sa gabi na ito, mga kapatid, kung may mga Bible po tayo ng mga kapatid, sabayan niyo po ako na basahin ito, mga kapatid. Pero, mga kapatid, sa 1 Kings chapter 19, ibang-iba ang Elijah na makikita natin. Hindi siya matapang, hindi siya confident, hindi po siya on fire. Bagkus, siya po ay pagod, natatakot at gusto nang sumuko. At dito natin, mga kapatid, makikita yung buhay nating mga Kristiyano na may mga panahon pala na kahit matagal nang tayong nananampalataya, napapagod tayo ng mga kapatid. Ngunit, sa gabi na ito, mga kapatid, ang panalangin ang pinakamalaking mong sandata. So, praise the Lord. At may apat po tayo ng mga kapatid na bagay na matutunan dito. Ang una, mga kapatid, ang panalangin ay daing ng pusong pagod. So, in 1 Kings chapter 19, verse 1 to 4, sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elijah at kung paanong pinatay ni Elijah ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elijah, "Patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta." Natakot si Elijah na mamatay kaya umalis siya at nagpunta sa Beersheba, sa lupain ng Juda kasama ng kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan. So dyan, mga kapatid, pinagbantaan ng mga kapatid, sinabi ni Jezebel na gusto siyang patayin, mga kapatid. And eto naman si Elijah, mga kapatid, natakot agad siya na mamatay, mga kapatid. So, ang ginawa niya, tumakas siya, mga kapatid. And in verse 4, may isang pumunta sa ila. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa ilalim ng isang puno at nanalangin ng ganito, "Yahweh, kunin na po ninyo ako, at ako po'y hirap na mabuti pa pong mamatay ako." So yan po yung sinabi ni Elijah, mga kapatid. Nanalangin agad siya sa ating Panginoon na hirap na daw siya, na gusto niya nang mamatay agad ng mga kapatid. So, ayan, mga kapatid, nung tumakbo po si Elijah mula kay Jezebel, napagod siya. So, napagod siya physically, emotionally, and spiritually. And ang prayer niya, mga kapatid, mapapansin natin doon na hindi po victory prayer, hindi rin po faith-filled prayer ng mga kapatid. Ito po ay isang daing na maigi pang mamatay na lang siya. Ngunit, sabi po, mga kapatid, dito, prayer is not performance. Prayer is honesty. So, ang prayer, mga kapatid, hindi po siya yung nagpe-perform ka lang dahil sa meron sila, gaya din nila, kundi ang prayer, mga kapatid, ay ito yung nagpapakatotoo tayo sa ating Panginoon. So, sa pagpapatuloy, mga kapatid, sa kabila ng ganito niyang sitwasyon, mga kapatid, sa kabila ng ganito niyang pag-iisip, mapapansin natin na nagpakatotoo nga po si Elijah sa kanyang panalangin. Sinabi niya sa ating Panginoon na nahihirapan na siya, na gusto niya nang mamatay ng mga kapatid. And makikita natin doon na naging honest siya sa kanyang panalangin ng mga kapatid. So, sa bagay na ito, mga kapatid, nakinig po kaya ang ating Panginoon? Let's see po, mga kapatid, tuloy po tayo. So, yung pangalawa pong punto, mga kapatid, ay ang panalangin at pinagmumula ng lakas na hindi galing sa atin. So, mababasa naman po natin ito, mga kapatid, sa pagpapatuloy natin sa 1 Kings chapter 19, verse 5 to 8. Angel touches Elijah, gives bread and water. Bread and water. So, praise God. So, basahin natin ang mga kapatid, patuloy nating basahin ang ating verse sa
verse 5 to 8. At siya'y nahiga at natulog sa ilalim ng punong kahoy na enebro at narito. Kinalabit siya ng isang anghel at sinabi sa kanya, "Ikaw ay gumising at kumain." At siya'y tumingin at narito na sa kanyang ulunan ang isang munting tinapay na luto sa baga at isang sarong tubig at siya'y kumain at uminom at nahiga ulit. So may dumating ng mga kapatid na anghel at ginising siya doon sa pagkakatulog niya doon sa punong mga kapatid. Ginising siya para kumain. Binigyan siya ng tinapay mga kapatid at tubig. So kumain naman siya mga kapatid at nahiga ulit. At sa verse 7 mga kapatid, at ang anghel ay Panginoon at ang anghel ng Panginoon ay nagbalik na ikalawa. At kinalabit siya at sinabi, "Ikaw ay bumangon at kumain, sapagkat ang paglalakbay ay totoong malayo sa ganang iyo." At siya ay bumangon at kumain at uminom siya at yumaon sa lakas ng pagkain niyaon na 40 araw at 40 gabi siya hanggang sa Horeb sa bundok ng Diyos. So dyan mga kapatid, makikita natin na kahit ganun yung ginawa niya, na kahit lumayo siya mga kapatid, at nagpahinga ng mga kapatid, tumakas siya mga kapatid, ang ginawa ng Panginoon, sinugo niya yung anghel niya mga kapatid at ginising siya at binigyan siya ng pagkain. Hindi lang isang beses mga kapatid, kundi pangalawang beses. So, dyan natin makikita mga kapatid na hindi sinagot agad ng Diyos ang problema ni Elijah. Yung problema mga kapatid ni Elijah, di ba? Gusto niyang tumakas kasi gusto na siyang patayin ng mga kapatid. Pero, ang unang ginawa ng Diyos ay pinakain muna siya, pinagpahinga muna siya, pinalakas muna siya mga kapatid. Kasi minsan ng mga kapatid, kailangan muna natin na magpahinga, na at mag-gain ng kalakasan mga kapatid, at hindi agad yung sagot ng ating Panginoon. Makikita natin doon ng mga kapatid na Elijah ate bread of heaven and strengthened him for 40 days. Yung pagkain na yun mga kapatid ay naging kalakasan niya sa 40 days na kanyang paglalakbay mga kapatid. And kapag tayo ay nananalangin, hindi ka agad makakita ng sagot. So, most of the time sa ating buhay ng mga kapatid, hindi agad natin makita yung sagot ng ating Panginoon. Pero, pinapalakas ka agad ng Panginoon, ng ating Panginoon. Dahil, ang nais ng ating Panginoon, kung paano tayo mag-respond sa ating kinakaharap ng mga kapatid. Kung gusto ba agad natin ng sagot on time ng mga kapatid. Pero, ang nais pala ng ating Panginoon, na magkaroon muna tayo ng kalakasan, na mag-gain muna tayo ng kalakasan sa kanya mga kapatid, at saka siya sasagot. At sabi din po mga kapatid sa Matthew chapter 11 verse 28, "Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpahingahin." So praise God po mga kapatid. Ang ginawa ni Elijah kanina ng mga kapatid ay nanalangin agad siya. Nagpakatotoo muna siya sa ating Panginoon na suko na siya mga kapatid, na gusto niya na lang mamatay. And sunod na mga kapatid, ang tugon ng ating Panginoon ay binigyan siya ng kalakasan, ng pagkain mga kapatid, binigyan siya ng tubig mga kapatid. And dito sa verse na ito mga kapatid, nire-remind tayo nito mga kapatid na kung tayo mga kapatid ay hindi na natin alam yung gagawin natin, masyado na tayo nagpapagal sa ating buhay, masyado na tayong nabibigatan mga kapatid, yun to the point na nasa gitna tayo na kung ano ba yung gagawin natin sa dalawa na yun mga kapatid. Ngunit ang sabi ng ating Panginoon na nire-remind sa bawat isa sa ating mga kapatid, tayo po ay lumapit sa Kanya at tayo po ay Kanya pong pagpapahingahin mga kapatid. Sabi po dito, prayer brings clarity when lives bring confusion. Sa Tagalog mga kapatid, ang panalangin ay nagdudulot ng kalinawan kapag ang buhay ay nagdudulot ng kalituhan. So sa ating mga panalangin mga kapatid, hindi na natin alam yung gagawin natin, di ba po? Kapag nakaka-encounter tayo ng mabigat na pagsubok mga kapatid, hindi ko na po kayo tatanungin kung ano po yung mga pagsubok na pinagdadaanan po ng bawat isa sa atin mga kapatid. Ngunit, sa isip niyo na lang po, pangalanan niyo na po lahat ng pinakamabibigat na pagsubok na pinagdadaanan niyo po ngayon mga kapatid. At kapag napangalanan niyo na mga kapatid, ang
ang panalangin, mga kapatid, ang magdudulot ng kalinawanan nito sa atin, sa bawat isa sa atin, mga kapatid, kung ano ba talaga yung nais ng ating Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. So, praise God. So, at ang pang-apat, mga kapatid, na matututunan natin dito ng mga kapatid, ang panalangin ay nagbabalik ng layunin at direksyon. Ang verse natin, mga kapatid, ay sa 1 King chapter 19 verse 15 to 18. God tells Elijah what to do next. So after, mga kapatid, pala nun na nagkaroon ng pag-iisip si Elijah na mamatay na lang, tapos ang sunod na tinulungan siya pa rin ng ating Panginoon na may makain siya, mga kapatid, may mainom siya. And then sunod nun, mga kapatid, ay yung malaman niya ng mga kapatid na ang Panginoon ay nagsasalita sa kanya, hindi sa hayag, mga kapatid, kundi sa mga bagay na hindi niya rin expected, sa tahimik lang na bagay ng mga kapatid. And dito na, mga kapatid, makikita natin kung ano na yung ginawa ng ating Panginoon kay Elijah doon sa sitwasyon na yun. So, in verse 15, mga kapatid, sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka sa ilang na malapit sa Damasco. Pagkatapos, pumasok ka sa lungsod at buhusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria at si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari naman ng Israel. Buhusan mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga-Abel, Mehola bilang propeta na hahalili sa iyo. 17. Pagkaligtas sa tabak ni Hazael ay papatayin ni Jehu. Ang makaligtas naman sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. Ngunit ang 7,000 na Israel ang ililigtas ko, ang mga taong hindi lumulukod kay Baal at hindi humahalik sa kanyang imahe. So, dyan mga kapatid, dito natin makikita kung ano na yung purpose ng ating Panginoon, kung ano na yung plano ng ating Panginoon ng mga kapatid kay Elijah, kung ano na yung gustong iparating ng ating Panginoon kay Elijah na kanya pong gagawin sa kanyang sitwasyon ng mga kapatid. At ito, mga kapatid, ay pinakinggan ng ating, pagkatapos pakinggan ng Diyos si Elijah, mga kapatid, pagkatapos siyang palakasin, pagkatapos siya, mga kapatid, linawin yung isip niya, mga kapatid. Doon pa lang pala sinabi ng ating Panginoon ng mga kapatid na, tumayo ka, Elijah, may plano ako para sa iyo. So, mga kapatid, minsan, gaya din tayo ni Elijah ng mga kapatid, ang gusto na agad natin sumuko, ang gusto na natin magpahinga ng mga kapatid, ang gusto na agad natin, huwag na lang magpatuloy kasi parang wala naman nangyayari sa buhay natin. And lalo kapag tayo ay nananalangin. Ngunit at the end of the day, mga kapatid, ang ating Panginoon, ang patuloy na nagre-remind sa ating mga kapatid na at the end ng iyong iniisip, at the end of the day ng ating iniisip, mga kapatid, may malaking purpose ang ating Panginoon. May malaki tayong purpose sa ating buhay, mga kapatid, kung bakit tayo narito at kung bakit natin kinakaharap yung mga bagay na pinagdadaanan natin. And sabi rin dito, mga kapatid, prayer does not only comfort, it's commission. A simple meaning, mga kapatid, prayer doesn't just make you feel better. Hindi ang panalangin daw, mga kapatid, hindi lang siya yung para maramdaman natin na okay na tayo, mga kapatid, after natin manalangin. Hindi na yan, mga kapatid. But it motivates you to do something. After natin manalangin, mga kapatid, after natin ihayag sa ating Panginoon yung mga bagay na atin pong nais sabihin sa ating Panginoon, may nais pa rin po pala na gawin, may nais pa rin po pala, mga kapatid, na ipagawa sa atin ng ating Panginoon sa lahat ng ating pinagdadaanan ng sa lahat ng ating sinasabi sa Kanya sa ating mga panalangin. Amen. And dito, mga kapatid, sabi rin dito, prayer does not remove problems. Totoo naman, di ba, mga kapatid? Ang panalangin daw hindi niya kayang tanggalin yung mga problema natin. Ngunit, but it restores purpose.
nagre-restore, nagpapanumbalik ito, mga kapatid, ng purpose natin, bakit tayo narito. Kung bakit natin pinagdadaanan yung bagay na pinagdadaanan natin kagaya ni Elijah, mga kapatid. Na kung titingnan natin simula, mga kapatid, parang wala na naman mangyayari sa kanyang buhay. Gusto nila siyang patayin ni Jezebel ng mga kapatid. Gusto na siyang mawala ni Jezebel. And sa bagay na yun, parang ang hirap lagpasan kung tayo mga tao ng mga kapatid. Ngunit, at the end ng kanyang pinagdadaanan, mga kapatid, makikita natin yung pagtugon ng ating Panginoon. Na kahit mag-isip tayo na sumuko na tayo, na kahit mag-isip tayo na huwag na lang ng mga kapatid, huwag na lang magpatuloy sa buhay kasi parang wala namang nangyayari eh. Kasi kahit hindi na natin alam yung pinagdadaanan natin, kung paano pa natin malalagpasan na yung mga bagay na ito, mga kapatid. Nandyan ang ating Panginoon. Patuloy pa rin tayong i-remind ng ating Panginoon sa ating mga panalangin kung bakit ba tayo narito at bakit pa tayo nagpapatuloy. So praise the Lord. At sa ating pong conclusion, mga kapatid, kung pagod ka, kung nalilito ka na, kung parang pasuko ka na, kapatid, hindi ka nag-iisa, naranasan niya ni Elijah. At mas lalong naiintindahan tayo ng ating Panginoon. And for the last, mga kapatid, prayer is not just our last option. Right. Prayer is our greatest weapon. Amen. Ang panalangin, mga kapatid, hindi siya panghuli sa dapat nating gawin, kundi una sa lahat ng ating pinagdadaanan. Una, mga kapatid, sa lahat ng ating kinakaharap para maging mas matibay na sandata natin upang magpatuloy sa buhay. At yun lang po, mga kapatid, praise the Lord. Praise God. Pagpapalo po natin ang ating Panginoon. At tinatawagan ko na po ang tagapangunan ng gawain. Praise the Lord.